Dating Pangulong Rodrigo Duterte nawalan ng malay sa loob ng kanyang selda. Totoo kaya ito o bahagi na naman to ng drama para mabigyan ng interim release si former president? Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Balita sa Abante. Digong nawala ng malay sa kulungan. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na natagpuan si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte na walang malay sa sahig ng kanyang detention room sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa pahayag ni VP Sara, kinailangan umanong isailalim sa mga laboratory test ang kanyang ama matapos ang insidente. Anya, hindi agad ipinaalam sa pamilya ang nangyari at walang ibinigay na paliwanag ang ICC. Kwento ni Sara Duterte. Credible information received by the family from hospital sources reveals that former President Rodrigo Duterte had to be subjected to laboratory tests after being found unconscious on the floor of his room. The family was not informed of the accident and no explanation was given. These alarming developments raise grave concerns about the capacity of the ICC to guarantee the security and safety of FPRRD, saad pa ni Sara Duterte. Tinuligsa rin niya ang umano'y kapabayaan ng ICC, kabilang ang kawalan ng agarang tugon sa simpleng medikal na pangangailangan ng dating Pangulo tulad ng paggamot ng ingrown toenail nito. Giit niya, malinaw na kailangan ng 24 oras na bedside caregiver si dating Pangulong Duterte na patuloy na may frail and compromised health. The continued detention of former President Duterte under such troubling conditions is not only unjust but inhumane. It amounts to punishment without having been convicted of any crime. Iginiit din niya na itigil na ang pagkakakulong sa ama dahil hindi naman ito flight risk. Sabi na ito ang itutumbok ng mga salita ni Sara Duterte. Ulitin ko, iginiit din niya na itigil na ang pagkakakulong sa ama dahil hindi naman ito flight risk, hindi banta sa mga saksi o sa kaso at wala ring intensyon na muling manungkulan. Pero tumakbo pa rin bilang mayor ng Davao at nanalo. So, wala siyang intensyon na muling manungkula. Ay, sos. The ICC should act now to rectify this gross injustice and ensure that former President Rodrigo Roa Duterte is afforded the proper care and ultimately the humanitarian considerations he rightfully deserves. Yan pa ang panawagan ni Sara Duterte sa ICC. Uy, mukhang nagkasundo na si Kaufman sa si Sara Duterte na dapat pareho yung kanilang sinasabi. Dahil sinasabi ni Kaufman, unfit for trial, lumalala ang kondisyon, pero sa mga anak at sa dating asawa, okay pa rin daw siya. He is well, he is very much engaged. Pero ngayon, sinabi na ni Sara Duterte na patuloy na may frail and compromised health si Digong at malinaw na kailangan ng 24 hours na bedside caregiver. Dahil yun daw patuloy na detensyon ni former President under such troubling conditions is not only unjust but inhumane. Pero paano kaya yung mga preso natin dito sa Pilipinas na inabot na ng pagtanda sa kulungan at marami sa kanila ang may sakit din, pero hindi naman pinapalaya? At kung dito nga sila ay natitingnang mabuti ng ating mga preso, ICC pa kaya? O ito na naman yung style ni Sara Duterte na minamaliit, lahat na lang minamaliit dahil para sa kanila dapat bigyan ng first class treatment ang kanyang ama dahil ito ay dating presidente. Yes, tama naman, dating presidente. Pero yung mga ginawang kasalanan ng dating presidenteng yan, parang hindi dapat bigyan ng special treatment. Tapos sabi pa niya, it amounts to punishment without having been convicted of any crime. Marami sa atin dito na taon na ang inabot or dekada pa nga
Hindi pa naman sila convicted, pero bakit andun pa rin sila at nakakulong, naghihintay ng hustisya? So parang itong episode na naman na pagkawala ng malay ni Digong sa kulungan ay parang paraan na naman para mabigyan ng interim release or ang gusto nga ni Sara tuluyan ng kalimutan na lang ang kaso ni Duterte, pauwiin na lang siya at pabayaan siyang mamatay dito sa kanyang bansa. Pero basta na lang ba maniniwala ang mga Pilipino? Basahin naman natin yung statement ng kanilang abogadong si Atty. Kaufman. Atty. Kaufman, sinabing ilang beses nawala ng balanse si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kwarto. Ibinahagi ni Atty. Nicholas Kaufman na ilang beses na umanong nawala ng balanse si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kwarto sa ICC. Isa sa mga insidenteng ito ay naging dahilan para sa Pangulo upang mabagok at mawala ng malay. The former president is fatigued from his detention and physically incapacitated by various medical conditions afflicting a person of his advanced age. Teka muna ha. Sabi dito ni Kaufman, ilang beses nawala ng balanse si Digong. At itong hulingang insidente ay nabagok pa ang kanyang ulo upang siya ay mawalan ng malay. So, kung ilang beses nang nawalan ng balanse si Digong sa kanyang kwarto, sinasabi ni Sara Duterte na halos araw-araw ay may bumibisita kay Digong sa kanyang kulungan, hindi man lang ba naikwento ni Rodrigo Duterte doon sa mga dumadalaw sa kanya o kay Sara Duterte na madalas siyang mawalan ng balanse, na normal po sa mga taong nasa ganyang edad, 80 years old. At kung alam ni Digong na madalas siyang mawalan ng balanse, hindi ba dapat hindi na siya tumatayo at siya ay nakaupo na lang? Pero ang punto ko nga, kung ilang beses na siyang nawalan ng balance, bakit hindi niya na ikukwento ito sa mga dumadalaw sa kanya? Para naman itong mga bisita niya or si Sara Duterte ma-relay sa ICC. Nahihirapan sa balanse ang kanyang ama at bigyan pa ng kaukulang atensyon para hindi mangyari na siya ay madulas or matumba at mawala ng malay. Statement ni Atty. Nicholas Kaufman. The former president has reported to me a couple of incidents when he fell in his cell. As a result of one of these incidents, he lost consciousness and was evacuated to hospital where he was assessed for cranial and brain injury. None of this was reported either to the defense team or to the family in real time. So meron naman din palang sinabihan daw si Digong at yun ay ang kanyang attorney. Bakit hindi sinabi kay Sara Duterte? Dahil kung kay Sara niya sinabi agad yan, hindi po magtatagal yan. Siguradong aangal na at magsasalita si Sara. Bakit ngayon lang? At bakit parang kay Kaufman lang sinabi? At kung ilang beses nang kinwento ni Digong kay Kaufman yan, bakit hindi sinabi ni Kaufman kay Sara? Para noon pa lang, binanatan na kagad ni Sara itong ICC. Bakit ngayon lang? Kung kailan nagdadrama kayo para mabigyan siya ng interim release or sa panaginip ninyo ay totally basura na yung kasong niya at pauwiin na si Duterte sa Davao. Tuloy ko. The former president is fatigued from his detention and physically incapacitated by various medical conditions afflicting a person of his advanced age. All of these conditions are now known to the Marcos administration after its representatives conducted a surreptitious visit to the ICC detention center to gather intelligence under the pretense of offering supposed care and concern for the welfare of one of its citizens. Yan ang hirap kasi sa inyo. Kapag walang ginagawa ang gobyerno, dyan sa kaso ni Digong, reklamo kayo. Ngayon naman nagpadala ng tao para matingnan ang welfare ni Digong, reklamo pa rin kayo. Saan na tayo lulugar niyan? Kayo kasi, lahat ng ginagawa ng Marcos administration, lalo na dyan sa kaso ng tatay nyo, pinag-iisipan nyo ng masama. Ngayon nagpadala ng tao para makita yung kanyang kalagayan, sasabihin ninyo, pretentious. Hindi na tuloy malaman ng gobyerno natin kung ano ang gagawin kay Digong. Panghuli, sabi ni Kaufman, the court will rule on whether the former president
who has been kept from the public eye since his surrender may continue to be detained. O, si Kaufman na ang nagsabi na former president may continue to be detained. Dahil nga, hinihintay pa yung ruling ng korte kung ano talaga ang gagawin kay Digong. Sa ginagawa nito mga kamag-anak ni Digong at ng kanyang abogado, sa tingin ninyo hindi mainis ang ICC at tuluyang hindi mabigyan ng interim release si Digong? Ito kasing kampo ni Digong masyadong mayayabang, masyadong entitled. Pero alam ninyo, nung nabalita yung pagkabagok di umano ng ulo ni Digong at nawala ng malay, bakit kaya marami pa rin Pilipino ang imbis na maawa, ang sinasabi nila, karma yan ni Rodrigo Duterte at pinagdudusahan niya na yung kanyang mga kasalanan na ginawa. At para sa akin naman itong pinagdadaanan ni Rodrigo Duterte ay hindi lang kabayaran sa mga buhay na nawala nung panahon ng EJK. Para sa akin po itong pinagdadaanan ni Duterte ay mas kabayaran sa paglapastangan niya sa ating Panginoon Diyos. Calling God stupid is like challenging Him. And that was not the only incident when Rodrigo Duterte mocked God. And God accepted the challenge. Tandaan po natin, tao lang tayo. Wala po tayong karapatan hamakin ang lumalang sa atin. Kayo po, ano sa tingin ninyo? Kasama ba to sa drama ng mga Duterte para mabigyan ng interim release or mapalaya na ng tuluyan si former president? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te agnina.